Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope for March 16 to 22 para po sa ating mga air sign friends, Gemini, Libra, and Aquarius para po sa Sun, Moon, at Rising sign nyo. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings po and spell works, you can message me. At kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang channel natin, you can click the join button. For one-time support naman, you can use the thanks button sa baba. Air signs, how are you? So, tingnan natin. So, meron tayo number 7. To the sea. Well, number 7 kasi tungkol to sa wisdom. Tungkol to sa knowledge. Tungkol to sa tungkol din to sa travel. So, with the card of to the sea, internally, ang dami sa inyo na medyo naiinip. May pusang akyat. Ang dami sa inyo na andoon na nag-iisip kayo ng saan ba maganda? Ano ba pwedeng magandang gawin? Kasi boredom is something na nagsastrike din sa inyo. Actually, sinasabi din dito ng cards na this is a good moment for you to really explore. This is a moment for you na ito yung moment para sa'yo na medyo na lawakan mo yung circle of connection mo. Lawakan mo kung saan ka pwedeng umabot. Kumbaga, magpaka-Dora ka muna. Yun yung pinaka-term na magagamit ko dito. This is a moment na kung saan ang dami mong pwedeng matutunan. Get out of the four corners of your house. Actually, hindi naman kailangan maging magastos minsan para gawin yun eh. Alam mo, minsan na parang maybe a walk in the park, mga ganong bagay. Pwede na yun eh. Or andoon na makipag-meet ka sa friends mo, yung tamang kwentuhan, or if you're invited sa bahay nila, why not? Yes, pamasahe-wise, oo, andoon. Pero there are a lot of things na pwede pa rin gawin to explore. May kilala akong ginagawa niya, nagtitake siya ng time para lakarin papunta ng church. Then, andun lang siya for a moment. Then, kumbaga, in-appreciate niya yung pinaka-structure ng church. Yung may mga nakasulat doon about history ng simbahan or a certain area doon sa church or the garden. Binabasa niya, tinitake into heart niya. Andoon na nagre-reflect siya. And andoon na, there are some man, since malapit sa dagat, ay minsan naupo lang sa may tabing dagat, tapos pinapanood maybe yung sunrise o yung sunset. In-enjoy lang na yung moment. And yun yung gusto ipala sa'yo na universe. It's time that you get out of your comfort zone. Lumabas ka doon sa nakasanayan mo. Another thing na pinapala sa'yo ng cards, try new things. Andoon sabihin natin na, ay hindi ko pa nasusubukan, sabihin natin, hindi ko pa nasusubukan mag-rollerblades. Ayan. So, something that will spark that interest, that will inspire you to do something different. Kumbaga, this is time for you to explore in different levels. Now, ano ba yung crossing mo? Number 1, Yang. Ayan. Well, nagkakamali naman talaga. It's normal. Hindi naman tayo perfect eh. Air signs. So, andoon na, yes, pwede ka magkamali. Kasi nag-aaral ka pa paano mag-gitara. Nagkakamali ka. It's normal. Wala namang perfect na pagkahawak ng gitara, akala mo na rakista yung peg. No. It takes practice. It takes patience. It helps you to master yourself din. So, pinapala sa'yo ng card of the Young. So what kung nagkamali ka? So what kung nag-aaral kang mag-roller skates at napaupo ka? That's normal. Lahat naman na magagaling nagsimula din sa as novice eh. Andoon na nagkakamali din sila, nadadapa sila, nasusugatan, napagtatawanan na. And ang nakatawa dito, every time nagkakamali ka kasi as an air sign, ginagamit mo yun sa challenge na ang may game peg mo, ay nagkamali na ako, dapat hindi na maulit to. Andoon na yung
fear, is a positive type of fear na ayaw mo na siyang magawa ulit para hindi, kasi for you, if first is correct, ang pagkakamali kay una is a mistake, pag pangalawa medyo, ba't di ka pa natututo? Pag pangatlo, uy, sandali lang, bakit ganon? May nami-miss out ako. So, this is yun yung mastery mo na pinapala sa'yo ng universe. Huwag mong, in the same time, huwag mo since ganun nga yung peg mo, huwag mo masyado i-pressure sarili mo. Okay? Again, may natawag tayong learning curve. Hindi naman tayo pare-pareho lahat na mabilis matuto sa isang bagong skill or bagong talent. So, kalma-kalma na din. Now, your desire card we have here is number 52, mending. Well, hindi to physical, physical healing ang hinahanap mo eh. So, ang dating sa akin dito, o this card, ng 52, so 7. 7, chariot. Chariot is Cancer. Moon. Okay. So, it's more on the emotional healing ang hinahanap mo. Anong kasi na, lately, ang dami sa inyo sa air signs na parang nagkaroon kayo ng problems in terms of relationships, in terms of connections, in terms of yung understanding sa bawat isa. So, medyo andoon na a part of, nasaktan ka din, andoon na nagkaroon ka din ng na parang ang sama nung dating itong bagay na to sa'yo. So, the card is advising as well with the card of mending na walang masama na humiling ka ng healing for that. Pero ang question ko kasi dito, gano'n mo kagusto yung healing na to? Yung emotional healings na to and relationship healings na to. Kasi, siguro, being an air sign, anong kasi na may pride din kayo na, ay, bakit ako unang mag-apologize? Bakit ako yung unang mag-reach out? Bakit ako yung unang gagawa ng paraan? So, same thing din. Andoon na pinapakita ng card dito. Willing ka ba to do an extra mile for that healing? Or andoon na hayaan mo lang sila gumawa ng paraan to reconnect with you? Now, sa foundation mo, we have your number 17, fates. Ito, i-challenge ka ngayon ng universe. 17, so 8, power and strength. Ayun na nga. So, the card, foundation mo na, yung iba sa inyo parang, medyo kailangan baguhin yung mindset na, ay hindi, dito na ako nilagay. So, dito na, yung old mindset natin na, dito na ako pinanganak, dito na ako masishigpay. Ito na yung kinalakihan ko. Dito na ako napalaki. Again, yun nga yung challenge eh. Kaya nga babalik tayo sa unang mong dalawang card. You need to get out of the comfort zone. Kailangan mo lumabas, kailangan mo mag-explore. Kasi doon na itetest, doon na babasagin ng universe yung mga paniniwala mo na hindi na siya nakakatulong para sa'yo ngayon. This card is also advising na, oo, or sinasabi niya, siguro nung dati malaking naging tulong yun sa'yo. Andoon na may mga problema kang nalagpasan dahil sa ganong klaseng pag-iisip. Pero, dati yun. Nagbabago ang mga bagay-bagay. Nagbabago ang mga kaganapan. So, this card is advising na it's time to recalibrate, i-recheck mo yung mga pinanghahawakan mo bang pamaniniwala, yung mga pinaniniwala mo ba, tama pa rin ba? Nakakatulong pa rin ba? O ando na sa punto na ito ni humihila sa'yo pababa? Kasi, si Card of the Fates, sinasabi din na ikaw maglililok talaga ng kinabukasan mo eh. Every decision na ginagawa natin sa kasalukuyan, every influence na tinatanggap natin mula sa nakaraan natin, yun yung tumutulong para mahulma kung ano yung magiging kinabukasan mo. Ikaw pa rin. Kaya nga meron tayong free will. In biblical perspective, yun yung pinagkaiba natin sa mga angels and demons. Sila walang free will. Tayo meron. So, kaya nga sinasabi ko din balagi simula, use your free will wisely. Because in the past, we have here number 11. By the book.
So, just ano kasi ang prominence sa past mo na parang literal, parang may mga iba sa'yo nagsasabi na, "Ginawa ka naman yung tamang mga actions, andoon naman na finalo ko naman yung instructions properly, naging maayos naman yung ginagawa ko." Kumbaga parang sa work, yung mga question na, "Oh, pumapasok naman ako sa tamang oras kapag ginagawa ko na may responsibility ko, pero bakit hindi ako napo-promote?" Mga ganyan. Or bakit ang baba ng appraisal ko? Or bakit hindi ako nabibigyan ng proper recognition? Sometimes, you need to think. Ito na yung kailangan mo mag-isip outside of the box. Kumbaga, ano ba yung may nagawa mo yun, pero kasi, sorry sa bad news, pero yun yung bare minimum lang. Ano yung kaya mong gawin to stand out? Kaya nga, 'di ba, sinabi ng fates, do something. Kaya nga, with sabi ni Card of the Young, this is a time to expand your skills. Ano pa ba yung meron kang skills or to learn new skills to set you apart? To, para naman yung tipong, pag sinabi natin, ay, si ganito, si air sign, ganito siya. Ganito siya. Kumbaga, ano yung tatak na gusto mong maiwan kapag ikaw yung napag-uusapan? Kasi, very soon, sa future na ikaw, we have here is number 8, community. Well, hindi ko pa tignan siguro in the next to eh. Not sure, pero in the next possible to, either in the next 11, between 11 days to 11 weeks. Andun kasi magkakaroon ka ng solitude. Yung mga nagpa-plan sa inyo na sabihin natin na mapag-isa or mag-solo or ayaw nyo na munang may nanggugulo, ibigay naman sa inyo yung peace na yon na hinahanap nyo. Kasi kailangan nyo din naman yun, yung privacy na ina-ask nyo mula sa universe. So, very soon naman na din to. Siguro between 11 days to 11 weeks from the time na napanood mo to. Ayun. So, this is a moment na kung saan bibigyan ka ng universe a place to grow. Parang sa paso ng halaman. Kapag yung halaman o yung paso is maliit siya, hindi na mag-grow yan. Kung hanggang saan lang siya, doon lang siya. Pero pag nilipat mo siya ng paso, may kita mo mag-expand pa siya. Yung ugat niya, yung mga dahon niya mas lalago. It's because may room for growth, which is yun yung ibibigay sa'yo ng universe soon enough. So, prepare yourself. Pero, paano mo ma-maximize yung growth na yun? Again, babalik tayo sa second card mo, si Young. Time for you to learn new skills. Time for you to expand, explore, and allow yourself to experience new things in life. So, kung nakaka-resonate ka sa readings, don't forget to subscribe, like, and share. For private readings po and spell works, you can message me. And to support yung child button para mag-grow, you can click the join button. Or for one-time support, yung thanks button naman. Pero tuloy natin reading mo. Air signs. So, physical environment. Number 14, truth be told. Ayun. So, right now, may mga literal, with the truth be told. Ang dami mong mga nare-realize na parang, dapat pala matagal ko nang ginawa to. Dapat pala matagal na ako mawala. Dapat pala, binigyan ko yung self ko ng chance to be a better person or to explore more or to do more na umalis ako doon sa comfort zone ko. That's not a problem. Kasi okay lang yan. Although, yes, sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero kasi, ito yung one thing hindi pa naman huli. Ang para sa akin, ang huli is yung tipong wala ka ng hininga. Wala ka na sa mundong ibabaw. Yun, huli na yun talaga. But as long as habang nandito ka, may lakas ka, meron kang hininga, may mga tao sa paligid mo, buhay ka, may chance ka pa, hindi pa huli. Kumbaga, sabihin na natin yung mga realization mo, sakto lang yan. So, this is a moment na huwag kang tumigil doon sa realizations na yon. Pero, gumawa ka ng paraan, use it to your advantage. Use it to be better
bolder, stronger. Kumbaga, ito na yung moment na bigyan mo yung chance yung sarili mo na to explore. Kumbaga, wala naman sa edad din yan na parang, ay, matanda na ako, baka mami nakakahiya. Oops! Ikaw lang naglilimit sa sarili mo nun. Baka ikaw nga lang nag-iisip na nakakahiya eh. Di ba may mga news tayo sa palabas na ilang taon na sila tatay, sila nanay, pero pinili lang tapusin yung pag-aaral nila. Hindi nakakahiya. Naging inspiration pa nga sila eh. Look at them as your inspiration. Kung sila nga sa advanced na edad nila is nagawa nilang tuparin yung mga pangarap nila, tuparin nila yung mga gusto na sa buhay nila, ikaw pa kaya? Walang pinipiling edad ang success. You can be 13, you can be 30, you can be 52, or what age, but success can find you. Andun lang yung point na willing ka ba to expand yourself? Now, emotional environment mo, number 46, regeneration. Well, nagsisimula, ang dami kasi sa inyo kakasimula lang nung reset niyo sa life. And parang andoon na parang, kumbaga parang ginigising mo pa, parang yung pagbagong gising ka. Nakamuni-muni mode ka pa kasi kinokolekta mo pa yung sarili mo na parang ano naman nangyari anong araw na to. Kakain na ba ako? Mga ganong bagay. It's normal na parang pagka nagkaroon ng reset sa buhay, may muni-muni effect nagkaroon tayo ng muni-muni moments. Walang problema doon. Pero pinapala sa'yo ng card of regeneration, hanggang kailan ka magmumuni-muni? Hanggang kailan mo bibigyan ng chance yung sarili mo? Para medyo maging lutang muna. Paalala lang air sign ka, and air is about intelligence. It's about wisdom. So, isa yan sa strong traits na meron ka, ang isipan mo. So, andito na pinapala sa'yo ng card. It's okay na makaramdam ng mga ganong klaseng emotions, pero hindi okay na yung mga ganong emotions ang magpapako sa'yo kung nasan ka ngayon. Walang masama na for a moment, hayaan mong maramdaman mo parang confusion. Normal yon. Pero ang hindi normal is lalamunin ka ng confusion. Same thing din doon sa mga pains. Balik tayo sa desire card mo. Doon sa mga emotional and relationship connection. Walang masama na nagkaroon ka na andoon na nasaktan ka or andoon na nakaramdam ka ng sakit. Pero huwag mong hahayaan na yun ang lumamon sa'yo. Now, hopes and fears mo. 424, time for a nap. Yung totoo, bored ka ba o talagang pagod ka? Kasi pinapala ng card na to, it's time for you to regain your strength. Kumaga, take time naman na asikasuhin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng chance yung sarili mo to enjoy yourself. Kumaga, andoon na hayaan mong makahinga ka naman sa mga nangyayari. Hayaan mo naman na andoon na yung mga na lumipas na oras, yung mga pagkakataon na hindi mo nabigay sa sarili mo na maging happy-happy. Bigyan mo naman sa sarili mo this time. And kumbaga, isipin mo, may responsibility ka din sa sarili mo to make sure that you are also taken care of. Ito na yung moment siguro yung mga tipo gusto mong mapuntahan, mga taong gusto mong makausap, makasama, yung mga tao na gusto mong makalubilo, mga pagkain na gusto mong makain, push. Basta within budget And especially yung dami sa inyo, parang gusto nyo mag-ala Bruno Mars. Yung, ano yung kata niya, today I don't feel like doing anything. I just want to lay in my bed. Okay lang. Pero, again, wag sa sobra. Kasi balik tayo doon sa crossing card mo. You need to do some mastery, for yourself. Because gagamit ito ng universe for your isolation so that you can shine on your own para makuha mo yung privacy na hinahanap mo. Now, future-wise, air sign, meron tayo number 13. Fork in
the road. Ang fork in the road kasi, ito yung kumbaga yung kalsada, di ba, magdadalawa na siya. So, ibig sabihin nun is decision making. Pero in Greek, kung tama ako, in Greek mythology, ang fork in the road, it's a symbol of one of the primordial deities na si Hecate. Siya yung goddess of the night, goddess of witchcraft, ghosts, crossroads. And kahit na mismo si Zeus, orkot sa kanya kasi alam niya gaano ka-powerful si Hecate. So, this is also a moment na just to give you a background, si Hecate kasi, siya yung hindi siya masama, hindi siya mabuti. Mas above pa siya doon. Mas beyond siya doon. Andoon na siya yung offeranda ng mga tao sa crossroads para yung mga travelers para maging safe sila. So this card is actually saying you have a safe journey ahead of you. You have a wonderful journey sa life mo. Especially yung journey na to is you will be alone. Sabi nga sa'yo ng desire card mo. Andoon lang na you need to also get ready for that journey. You need to get ready. How do you get ready? Yun yung ibabalik tayo sa point na kailangan mong i-build up yung mga skills na meron ka or mag-add ka ng mga bagong skills for yourself. Kasi this journey will take you to different places to. Yung point na it's a time for you that you parang malilimutan mo lahat ng pagod in the past kasi parang, shoot, ito pala yun. Now, sino ba yung deities na nag-govern sa'yo ngayon? We have here the Sun, number 1. So, center, self, and a wish to shine. And Pluto, number 10. Completion, secrecy, and a wish to transform. These two cards is advising na hindi naman masama na nagpo-focus ka sa sarili mo so that you can do the things na hindi mo nagagawa. Hindi masama na iniisip mo yung sarili mo kasi may responsibility ka sa sarili mo to do things or ma-fulfill mo yung mga personal dreams mo. Yes, madami kang responsibility, madami kang roles na ginagampanan. Pwedeng isa kang magulang, isang kapatid at the same time, kaibigan, katrabaho, boss, or whatnot. Pero sa lahat-lahat ng yon, ikaw din yun. Iisang tao yon. So you have that responsibility to yourself to transform yourself to the best version of who you are by building the skills that you have and adding more to yourself. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. Private readings and spell works, you can message me po to support the channel's growth. Click nyo po yung join button for one-time support, yung thanks button sa baba. So, maraming salamat, my air sign friends. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon po. Mula po dito sa Baguio City, you have a